Asahan na ang daan-daang libong job opportunity sa bansa na siyang naging bunga ng mga foreign trips ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Karamihan kasi sa mga ito ay mga banyagang mamumuhunan na nagayag ng kumpiyansa sa pamumuhunan sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Kasunod ng pagbaba ng unemployment rate sa bansa, ang pagdagsa naman ng mga investors na magbibigay ng dagdag pang trabaho sa Pilipinas. Resulta ito ng mga biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ibang bansa at paghikayat ng maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Katunayan, sabi ng Labor Department, nasa 300,000 trabaho ang nakikita nilang mabubuo mula sa mga naging biyahe ng Pangulo. Mula ito sa 12 bansa, kabilang na ang mga investors mula sa Netherlands, Germany, US at iba pa. Karamihan naman sa mga ito, pasok sa sektor ng power at renewable energy. Nakita namin na gumagalaw na at batay dun sa ibinahagi sa amin na ulat ng DTI dahil sila yung may kinalaman talaga directly sa mga investment. Kami naman ay sumusuporta in terms of preparing our manpower, ano bang requirements. Meron silang tinatayang humigit kumulang, conservative ito mga 300,000. Na sigurong nakikita natin na medyo pinag-uukulan ng pansin, may kinalaman sa power and renewable energy sector. Ipinaliwanag din nila Guesma na simula pa lang ito ng mas marami pang negosyong papasok sa Pilipinas. Kamakailan nga, ang biyahe ng Pangulo sa Japan nakaagaw naman ng pansin sa sektor ng semiconductor sa Pilipinas. Yung pinakahuling biyahe ng ating Pangulo sa bansang Hapon, ang kanilang tinitignan na expansion o dagdag na investment may kinalaman sa semiconductor. Nakikita naman ng DOLE na posible ring nakaapekto sa pagbaba ng unemployment rate ang mga biyahe ng Pangulo na nitong December 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority nasa 3.1% na lang mula sa 3.6% noong Nobyembre. Pinakamalaking industriya naman na nakaapekto rito ang construction, IT industry, health sector, tourism at agriculture. At sa pakikipagtulungan pa ng DOLE sa pribadong sektor, 1,000 hanggang 1,000,000 trabaho ang nakikitang mabubuo pa sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Kaya lang, nangangamba ang DOLE na baka maapektuhan pa ito gayong may usapin sa pagtaas ng minimum wage ng 100 pesos sa buong bansa. Aminado ang DOLE, ngayong pinag-uusapan ito sa Senado, dapat pa itong pag-aralan dahil malaki ang posibleng maging epekto nito lalo na sa micro, small at medium enterprises o MSMEs. Tinitingnan namin gaano ba ang kalaking porsyento ang dagdag niyan kada manggagawa, no? At ano magiging epekto nito sa mga negosyo, enterprises na medyo kailangang alalayan, no? Parang sa simulation, parang ang tanda ko, pwede siyang maglaro sa karagdagan na 15 to 20%. Tinitignan din ng DOLE ang posible umanong chain reaction na maidudulot sa employment, GDP growth at inflation rate na maganda naman ang pinatutunguhan ngayon sa bansa. Pinag-uukulan namin ang pansin yon kasi kung merong mga dislokasyon, hindi rin nga, kaya nga yung tanong mo, project ba namin gano'ng karaming trabaho mawawala? Gusto nga namin i-project gano'ng karami madadagdag Maaari sana. Kaya nga, iniulit ko lang, napakahirap pong magbalanse ng pagdadagdag ng sweldo. Kahit na gano'ng kaliit, in close quote, sa tingin ng mga maliliit, malaki, di ba? So, tinitignan namin ang kanyang impact doon sa employment level din. Iginagalang naman ng DOLE ang pag-aaral na ginagawa ng Senado. Sa ngayon, nagsumiti na rin sila ng kanilang technical input o rekomendasyon hinggil sa usapin. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.